Sa pagkakataon ito, hingan po natin ang reaksyon kaugnay po sa mainit pong issue ang kinatawan mula sa ACT Teachers Party List, si Congressman Antonio Tino. Magandang umaga po, Congressman Tino. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Kong? Hi, morning, Drew and Apo. morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Good morning, Kong. Marami pong salamat, Kong, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong himpilan. Kong, kahapon po ay natalakay itong kay COA Commissioner Mario Lipana ay ang pinapanawagan po ninyo at ilan po ninyong mga kasamahan din ay magbitiw na po ito sa pwesto si Commissioner Lipana dahil po sa tinutukoy po ninyo na conflict of interest. Dito nga po dahil ang asawa po niya ay contractor din, isa din po sa mga government contractors. Ano ho ba ang ano pa ho ba ang mga nakala po natin ng mga karagdagang pang impormasyon? Gaano ho ba kalaki ang pinag-uusapan dito ng mga kontrata na nakuha po ng asawa po ni Commissioner Lipana? Well, actually, sa Sumbong sa Pangulo website, merong dalawang proyekto ron, no, na kasama yung kumpanya ng asawa ni Commissioner Lipana worth around 178 million pesos. So dalawang kontrata yon, mga flood control projects sa Bulacan. By the way, si Commissioner Lipana taga Bulacan din, ano? Oh, Um, okay. Tapos, pero dun sa all the while, ang mga lumabas sa media noon ay meron sila nitong dalawang kontrata, no? Pero dun sa hearing kahapon, nang nag-question tayo sa COA, yung COA mismo, no, sa pagtatanong natin, yung COA mismo ang nagsabi, meron pa silang ongoing projects, no, na hindi pa fully paid, Oh, no, binabayaran pa lang, ganun. no. Ngayon, mga 8 ba yon? Mga 8. Saan po yan? Iba-ibang lugar po, Kong? Sa Bulacan din. Bulacan din Sa lahat? Bulacan, Oh, oo. Yung dalawa nung 2023 na nasa website ay sa San Miguel River sa Bulacan. No, pero yung mga kahapon, lumabas kahapon ay sa Angat River. So, ibang lugar naman sa Bulacan. Along the Angat River yung flood control projects. Partial pa lang ang mga payment dito. Pero kung susumahin mo, mahigit around 350 million pesos na yung nare-release sa kanila sa kumpanya so far. No? So, halos kung susumahin natin, yung dalawa ng 2023 plus yung mga ongoing ng 2025 ay halos Opo. mga 500 million o kalahating billion na yung total ng mga proyekto. So may mga collectibles pa, may mga utang pa, ganun. May Opo. singilin pa. Oh, Mhm. okay. Pero kung ito bang tama ang ano bang kumpanya ito, yung pag-aari ng asawa ni ni Commissioner Lipana, yung Olympus ano ni Tama po. oo, ni Lipana. Yan ba ay sole proprietorship? I mean, yung asawa lang ba may-ari o sila mag-asawa? Yung asawa ay listed as President and General Manager Opo. ng Olympus. No, so, we have no information kung sole proprietorship. Pero, mukhang yung asawa lang ang nakalista rito. Hindi kasama si Commissioner. And by the way, yung asawa, tumakbo rin yan sa nakaraang eleksyon. Yes, opo. Bilang isa sa mga nominees ng vendors party list. Opo. Mhm. Si Miss Marilu Laurio Lipana. So, Tama po. opo, kung iimbitahin nyo po si Commissioner Lipana sa mga susunod pa na hearing, mga pagdinig po, lalo na budget season pa ngayon, di ho ba, Kong? Well, we expect sana na dumating siya. Actually, tinanong ko yan kahapon sa hearing kasi naka-medical leave daw si Commissioner Lipana.
nasa Singapore nagpapagamot, ano? At sabi nila na regular daw na ginagawa yan ni Commissioner. So according to them, tinanong ko kung gaano katagal ba ang leave. So early August daw nag-leave, tapos end of September na raw babalik. No, kung titignan niyo yung schedule ng budget deliberations, more or less kung ganun ang schedule niya, hindi niya naaabutan ang buong panahon ng budget deliberations. Opo. Pero so posibleng out of the country siya the whole time na dinidiscuss ang budget, including yung budget ng COA. Pero again, ang gusto nating idiin dito, no, na pinagbabawal ng konstitusyon, malinaw yung constitutional provision na kapag ikaw ay miyembro ng anumang constitutional commission, hindi maaaring meron kang financial interest, direct or indirect, in any government contract. Article 9. So, yes, Article 9, Section 2 ng Constitution. Oo. At in-establish din natin sa interpellation kahapon na malinaw na yung kahit hindi si commissioner mismo ang may-ari, pero yung asawa niya ay established na, no, publicly known. Nanggaling actually mismo sa asawa niya to, no, inamin sa isang interview nung panahon na tumatakbo siya bilang vendors party list. So confirmed 'yon, no, yung pagiging president and general manager ng Olympus. So dahil asawa siya ni commissioner, bilang spouse ay malinaw na yung para sa akin direct na 'yon, no, na commercial interest. May violation kayo nakita. Opo, doon mismo sa constitutional provision na 'yon. So yun pa lamang ay basis na para ipagbawal, prohibited yun, no? So dapat disqualified na siya from being a constitutional commissioner, in this case commissioner ng COA, at COA pa naman, no? Kaya yun nga ang problema ngayon dahil sa patuloy na pag-upo ni commissioner dahil sa patuloy na pag-upo ni Commissioner Lipana sa COA ay talagang sira ang ang credibility ng COA as far as the investigation into these flood control projects are concerned. Ang taong bayan umaasa sa COA, no, bilang last line of defense against corruption. No, pero sa kaso ngayon mukhang na-sideline ang COA, no, hindi natin inaasahan ngayon, no, na makapag-produce ng ebidensya against these may mga ghost projects pa at iba pa na flood control, habang yung commissioner niya, isa sa mga commissioner niya, at 3 lang ang commissioners ng COA, no, ang isa doon ay directly involved in this way, asawa niya isang major contractor sa issue, no? Kaya mahalaga po na para mabalik ang tiwala ng tao sa COA, at least sa pinakataas, ay dapat mag-resign ang commissioner na ito. Kung follow-up dyan, kung makabalik siya, sabi nyo nga, no, September 30, yung balik niya. So, pwede nyo pa siyang, syempre, maipatawag, makapagpaliwanag din siya ng kanyang panig. Itong si Commissioner Lipana. Definitely po. Pati asawa? O pati yung asawa ba, kung? Oo. Definitely po. Kung hindi pa siya nag-resign by that time, ay tutuloy natin ang pagpapanagot, no? Malinaw na yung paglabag sa constitutional provision. Opo. So ipapatawag natin kung kinakailangan. Opo. Kung sundutan ko lang na posible bang malagay sa alanganin ng budget po ng COA kung hindi po magsasalita o magpapaliwanag itong si Commissioner Lipana?
Well, um, siguro hindi natin dadalhin sa ganon. All right. No? Dahil kailangan naman magpatuloy pa rin ang Okay. trabaho ng COA. No? Of course, kailangan patuloy nating singilin pati ang COA. No? Ang mga kababayan natin dapat lang na mag-question sa naging papel ng COA sa buong flood control scandal na ito, no? Maraming nagtatanong, nasan ba ang COA all this time? Itong nakaraang mga taon, lalo na the past 3 years, for example, yun yung sinaklaw ng Sumbong sa Pangulo website. Ano ginagawa ng COA? Bakit natutulog sila sa pansitan? Seemingly, no? Or yung iba pang ang iniisip, baka kasabwat din ang COA, no, sa lahat ng ito. So kailangan nilang sagutin yan, ang mga tanong na yan, pero iba pa yung yung aalisan mo ng budget ang COA dahil trabaho pa rin niya ang mag-audit ng budget ng paggastos ng budget ng buong gobyerno. At sa ibang kaso naman ay nagagampanan nito ng maayos. Kung dun sa panig naman ng inyong monitoring sa kapakanan ng ating mga guro, kamusta po ang pagsusulong ng DepEd ng mga iba't ibang hakbangin para ho sa ating mga guro? Well, of course, for 2026, sa proposed budget ng 2026, isa sa mga pinakamalaking budget na ahensya ay ang sa Department of Education. Opo, oo. Gayunpaman, yung proposed budget ng DepEd, halimbawa, para sa classroom construction, ay kapos pa rin. No? So, yun ang isang concern natin. Opo. Sinasabi ng DepEd, nasa 150,000 mahigit ang classroom shortage. Pero ang naka-propose na bagong classrooms para sa 2026 ay mahigit sa 4,000 classrooms lamang. No? So, nagtataka tayo bakit malaki. Oo, laki. nagtataka tayo na bakit kahit sinabi ng Pangulo na target daw ng kanyang administration ay makapagpatayo ng 40,000 classrooms by 2028. In other words, sa katapusan ng administrasyong ito. Opo. Bakit for 2026 ay 4,000 plus lamang ang ipatatayong classroom. So, isang question na natin yan, no? Tapos, of course, nandyan pa rin yung mga concerns natin kaugnay sa kakapusan ng mga teachers. Although, for next year, may pondo na nilagay para sa 30,000 new teachers at saka 30,000 new non-teaching personnel. No? So, yun, positive naman yun. No? However, sa laki ng kakulangan natin ng mga teacher, maging ng classroom, ay kapos pa rin yun. No? So, ultimately, ang isang pinakaugat ng pagbagsak sa kalidad, no, yung pa rin ang problema natin sa educational system natin, no, yung mababang quality ng education. Ang pinaka-konkretong expression niyan yung hindi marunong magbasa, no, kahit gumraduate ka ng high school or even senior high school, functionally illiterate pa rin, no. Ang isang pinaka-ugat niyan yung yung napakalaking class size, no? Sa isang klase ay masyadong marami ang estudyanteng hawak ng isang teacher, no? So from 40 to 50, sobrang laki po nun. No, kaya paano mo mapapababa yan? Kailangan may sapat na bilang ka ng classroom at sapat na bilang na teacher para maabot natin yung at least 25 to 30. No? At doon, mas syempre, pag mas maliit ang bilang ng mga estudyante ng isang teacher, mas matututukan
ng teacher yung mga nangangailangan ng atensyon. Opo. Teka, may singit ko lang, Sige, go, partner go. Drew. Kung parang ano yan, ano, parang yan lang yung forever, no? Forever na problema, kakulangan ng classroom, teachers, etc., no? Especially kung magbubukas Building. yung ano, oo, yung Well, klase, no? Taon-taon. Totoo po yun na hindi nakakahabol talaga ang inilalaang budget para sa edukasyon kumpara sa ah, paglaki ng populasyon natin. Yun naman ang dahilan kasi annually ay kahit papano lumalaki ang enrollment ah, dahil sa paglaki ng populasyon at dapat makasabay ang budget dito. No? Kaya lang, may malaking backlog pa nga, so hindi nakakasabay. Opo, opo. Kung sa segue lang ulit ako, no, bukod po doon sa mga binabahang mga eskwelahan at sa Opo. mga may tulo-tulo, mga butas-butas na mga bubong, ano po. Dito lamang po, balikan ko lang po itong sa COA, last few questions na lang din po sa flood control projects, ano po. Possible ho ba ma-impeach si Commissioner Lipana? Well, kung hindi magre-resign, yan na lang yung nalalabing option, no, para matanggal sa pwesto ang isang impeachable officer at kasama ang mga commissioner ng COA doon. No, so, kaya nga ako ang ni-raise ko doon ay mag-resign na, no, dahil galing mismo kay Chairman Cordoba nung tinanong natin, no, ang chairman mismo ng COA nagsabi na mukhang meron talagang paglabag sa konstitusyon, no, yung kinalalagyan ni Commissioner Lipana ngayon na commissioner siya ng COA tapos ang kanyang asawa ay may daan-daang milyong worth of government contract. So, untenable po yung ganung posisyon, no? So, kaya mas mainam pa mag-resign na siya kaysa umabot pa sa kailangan mo ng impeachment, may impeachment trial pa yan, and so on and so forth. At syempre, Kong, yan po ay iimbestigahan, maaring mapasama sa investigasyon ng binuong Independent Commission, di ho ba, Kong? Well, dapat, no, kung ang objective ay linisin ang gobyerno, isa sa mga pinaka-obvious na kailangan sa ayos ay dapat meron tayong COA na mapagkakatiwalaan ng tao, walang napaka-obvious na conflict of interest ang isa sa mga chairman nito, sa mga commissioner nito. Kong, panghuli na lang po, apelan nyo ho, gusto nyong matiyak po sa ating, sa mga Pilipino, no? Oo. Kayo po bilang mambabatas at ilan sa mga kapwa nyo mambabatas, nadawat na rin, no? Kailan ba Sa yung issue. susunod na hearing? September 18, tama ba? 18 ba? O, Ay, sa Senate yun. Senate yun. Yung Oo, sa Kamara Infracom, ba? Kong. Kong. Well, tuloy-tuloy po yung budget hearings, no? As to yung susunod na hearing ng Infracom ay wala pang naset, no? So hindi Opo. natin alam kung Okay. kailan pa yung susunod na hearing dito. Dapat magkaroon pero wala pang naseset. Sige. Alright, marami pong salamat, Congressman Tino, sa inyo pong oras. Saan po namin ang mga susunod pang mga kabanata dyan po sa Kamara. At magandang umaga po, Congressman Tino. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo, Kong. Maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat Happy po. weekend po, Kong. Happy weekend po. Si Congressman Antonio Tino, ang kinatawan po mula po sa ACT Teachers Party List.